Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. Ang video na ito ay pag-uusapan natin yung mga taong gipit na at kailangan talaga ng pera pero walang maibang malapitan. Kaya naisipan na lang na dito sa online lending apps na lang umutang. Pero natatakot na baka maharas o maipost o mapahiya sa mga social media o sa mga kamag-anak nila. Kaya dapat panoorin mo ang video na ito bago ka umutang dito sa mga online lending apps. Tapusin mo hanggang dulo para ma-idea ka, para makaiwas ka sa mga pangaharas at mga pananakot ng mga online lending apps na pwede mong sapitin kapag oras na hindi ka pa nakapagbayad dito sa online lending apps. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang mga video about dito sa online lending apps. So ayun nga mga kaola, kung talagang wala na po at gipit na at ito na lang yung tanging pag-asa yung makuhanan ng pera, kung talagang kailangan yung may gastusin talaga kayo at dito na lang sa online lending apps kayo maaring makapaghiram ng pera, panoorin nyo po muna itong mga ideas na ibibigay ko sa inyo para maiwasan nyo pong maharas kung sakasakali mang hindi kayo kaagad makapagbayad dito. Pero disclaimer lang po mga kaola, ang video na ito ay hindi po ginawa para po magturo na hindi magbayad dito sa mga utang, dito pag nakakuha kayo ng pera dito sa online lending apps. Ini-share ko lang po sa inyo yung mga ideas na ito para po maiwasan nyo pong maharas, matakot at mapahiya, lalong-lalo na po doon sa mga contactless na ilalagay nyo. At naiwasan na rin pong may post sa social media kung sakasakaling hindi po kayo nakapagbayad kaagad dito. Una sa lahat mga kaola, kailangan nyo po ng ibang device o isang cellphone na gagamitin nyo po dito sa pag-utang sa online lending apps. Hindi po yung cellphone na ginagamit nyo po sa pang-araw-araw, ibang device po ang gagamitin nyo mga kaola. At isang SIM card lang po ang isasalpak nyo mga kaola. Pangalawang kailangan mga kaola, maglagay po kayo ng 10 contactless o higit pa, pero yung ilalagay nyo po mga kaola ay yung mga kakilala nyo lang po mismo o kamag-anak o kapamilya nyo lang po mismo ang ilalagay nyong contactless, na kung sakasakaling hindi man kayo makapagbayad kaagad ay pwede nyo pong pakiusapan yung mga contactless na nilagay nyo. Hindi po yung ibang tao na magugulat na lang na bakit kinontak sila o bakit silang sinisingil ng mga online agent na hindi naman sila umutang pero nagulat sila bakit silang sinisingil. Kaya kailangan po mga kaola ay yung mga kamag-anak nyo lang, kakilala nyo lang na pwede nyo pong pakiusapan ang ilalagay nyong contactless. At isa pang dahilan kung bakit kailangan nyo ng mahigit 10 contactless na ilalagay mga kaola ay kasi po para mabilis po kayong ma-approve dito kapag umutang po kayo sa online lending apps. Kasi pag ang nilagay nyo lang pong mga contactless mga kaola ay mga 3, 4, hindi po kayo kaagad ma-approve sa inyong niloan. Base po yan sa aking experience mga kaola. Kaya kailangan pong mga kaola mahigit po sa 10 ang ilalagay nyong mga contactless na kapamilya nyo lang po mismo. Pangatlong tips mga kaola, bago po kayo mag-apply ng loan o kung sakaling nakapag-apply na po kayo ng loan o na-approve na po yung loan na in-applyan nyo, ito po yung pinaka-importante po. I-private nyo po kaagad yung inyong mga Facebook account. I-private nyo po para maiwasan pong mai-post sa social media kung sakasakali mang hindi po kayo kaagad makapagbayad dito sa inyong niloan. Ito po yung pinaka-importante sa lahat mga kaola. I-private nyo po yung mga inyong mga social media account.
Kung hindi nyo po alam kung paano i-private yung inyong mga social media account, yung Facebook account, ilalagay ko po yung link dun sa comment section ng aking video ginawa para panoorin nyo na lang po at gawin nyo na lang po sa inyong mga Facebook account. Pang-apat na tips mga kakaola. Kung sakasakali mang nakapag-loan na kayo at hindi po kayo kagad nakapagbayad, o naka-receive na po kayo ng mga text message na kailangan nyo nang bayaran yung inyong inutang, ay replyan nyo po kaagad. Mag-reply po kayo, makiusap po kayo na kung sakasakaling may pera na, saka na lang kayo makapagbayad, o kung kailan kayo pwedeng makapagbigay, basta pakiusapan nyo lang po sila at i-screenshot nyo po lahat ng inyong conversation. At kung sakasakali man pong natawagan po kayo, sasagutin nyo po kayo dapat. Kailangan nyo pong sagutin yung unang tawag o pangalawang tawag. At kung hinaharas naman po kayo sa tawag, kailangan pong na-i-record nyo po. I-record nyo po yung mga tawag po nila. Lalo na po yung may mga pananakot na nabanggit dun sa mga tawag nila, kailangan pong na-record nyo po. Para may magamit po kayo kung sakasakali man. Kung gusto nyo pong magdemanda o mag-file ng kaso, may magagamit po kayo. Panglimang tips mga kaola. Kung sakasakali pong hindi po kayo nakapagbayad sa inyong niloan o hindi po kayo kaagad nakapagbayad kapag due date nyo na, ang may papayo ko lang po sa inyo, kung nakakatanggap po kayo ng mga pananakot ng mga OLA agent, lalo na po yung mga 7 days na mga online lending apps, wag po kayo kaagad maniniwala sa mga pinapadalang mga mensaheng pananakot nila. Wala pong katotohanan yung mga pinapadala nilang mga mensahe. Lalo, unang-una po dyan, ay yung small claim po yung ipapadala sa inyo kaagad. Sasampahan kayo ng kasong small claim. Wag po kayo kaagad maniniwala sa mga ganyang mga text. Pangalawang mga kaolang mga pinapadalang mensahe, pangkaraniwang pinapadalang mensahe mga kaola, ay yung papatawag kayo sa barangay. Wag po rin po kayong maniniwala dyan kasi hindi po totoong ipapatawag kayo sa barangay. Wala po pong nangyaring pinatawag sa barangay nang dahil lang po dyan sa pag-utang sa mga online lending apps. Ako po ay 3 buwan nang hindi nakapagbayad sa online lending apps, pero never po akong nakaranas may pabarangay. Kaya wag po kayo kaagad maniniwala sa mga text ng mga pananakot na mga yan. O yung mga abandon of loan, yung mga sinasampang kanalo ng kaso, wag nyo pong papansinin yan. Basta ang isip nyo lang po sa isip nyo ay magbabayad po kayo kung may sapat na po kayong pera. Yun lang po yung tanging isipin nyo. Kapag hindi po kayo kagad nakapagbayad dito sa inyong mga niloan, ay isa-isip nyo na lang po na magbabayad po kayo kung may sapat na po kayong pera. Tapos wag nyo na pong papansinin yung mga pinagte-text nila sa inyo, para maiwasan nyo na rin pong ma-depress, mamroblema. Basta ang lagi nyo lang po tatandaan na may inutang kayo at kailangan nyong bayaran, yun lang po yung iisipin nyo. Babayaran nyo sila kung may pera na po kayo. Yun lang po mga kaula. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat!